Hi, good morning. Before pa magtapos sa atong discussion, sa atong topics, ako lang na sigurong i-review, sort of review. Aron kita na to, aha na gid ta dapat o nakuha ba nato substantially ang topic sa international trade, kaya dili matanan yun nato ma-take up kay I'm very sure, sigurado kita nga topic kita na bananan at ato nang na-discuss sa macroeconomics, uban na-discuss nato sa microeconomics, ang uban na-discuss nato sa uban ninyong subjects like quantitative techniques and management. So, marag i-review na ko karon din pero napatay topic siro na bilin kato sirong katong international pressure effect, wala pa to na ako ma-discuss sa inyo muna ito really last, but before ana i-review na ko, no. So international trade is actually, kung imong unaon, trade between individuals o different countries. Pwede po trade between two businesses of different countries or trade between two governments in different countries. So in short, individual businesses and government that trade, that engage of international trade. For example, na ako'y anting sa una nga used to teach, nagtulog sa Xavier University sa una, dayo namin yung isang Amerikano, dayo na ang iyang gikinahanan kay expert man to siya sa panabi taong speed class, expert to siya sa mga child psychology. Hindi ito nag-graduate sa Xavier. Dayon, gikuha siya sa school, gikuha siya sa US, nahimo din siya ko nito. Basta ko pa sa sulo siya bana. So, individual. Pwede po individual, pwede po government, pwede po businesses. Okay. Siguro magsugod ko sa sa sinugdanan, wala mag now may exchange of goods, pero purely barter. Pero when we talk about international trade, we speak of trade na yun. Trade between nations, trade between countries. So, magsugod ko siguro aning mercantilism, no? Now, ang mercantilism is actually characterized by kaning lima, no? Economic nationalism, kanisya, no? Economic nationalism, accumulation of wealth, government intervention, protectionism, and colonialism. Muna siya characteristic yun sa mercantilist theory. It's a policy pero it remains gigapin yun na sa una. Panahon ni at that time, panahon pa nagitawag ni siya Colbertism because at that time ang finance manager sa una sa England was Jean Baptiste Colbert. Gitawag niya sa Colbertism. Pero actually, generally, gitawag niya siya sa textbook of mercantilism. It's a belief that a nation should be powerful. The best form of wealth, the best form of power is wealth. And the best form of wealth at that time is gold and silver. In other words, in order for a nation to become powerful nationally, it has to accumulate wealth. Muna yung nagsugod ang colonialism. Kolonyal ang Pilipinas, kolonyal man sa Spain. Dayon na ay government intervention, ang gabuot ng gobyerno unsay maayo nga occupation sa tao at that time, military ba, colonist ba, or protectionist ba, dagang kayo. Anyway, muna siya ang characteristics. So, in order to accumulate wealth or in order to amass wealth or gold and silver, the nation must restrict what people can do to a living. Unlike today, gitawag free enterprise system. System wherein people are free to do whatever they want to do. So, dili na gabutang ka sa gobyerno doon ay government intervention. Protectionism dahil colonialism muna. And then, siguro nawala ang gawas lugar nga restrictive kaayo ang mercantilist
at this point in time, nagkuhan po niya, nag-win out na yung mercantilist policy because of the difficulty of gaining popular support sa parliament. Kaya duhaman ang ganoan sa una. Ang gobyerno sa una is gimbutan sa crown, sama sa Romanov Empire o sama sa Queen Elizabeth Empire, na crown, pero na parliament. So, in order to gain popular support sa parliament, na ginahinay kawala ang mercantilism, mapulihan niya og bagong nga economic idea. Muna itong idea din sa free enterprise system. That is the time of Adam Smith and David Ricardo. No. So, kaya siya ang mga presyon, no? Another is problems of monopoly. Familiar man siya mo itong tubiko monopoly sa Pilipinas nga under gituyo lang yun nga makuha ang tabako pa yung sa Pilipinas, paingon na yun sa Mexico, paingon na sa Spain, mawagin sa Mexico. There is a problem of banditry, pangkuha sa bandit, pangawat sa mga bandit, sa mga kita sa Acapulco trade. Dayon, it's because it's a monopoly. It's under government control. So, dagang kayo ang problem sa monopoly, gawa sa kurakotis, gawa sa kurakot ng mga tao. Dagang kayo, abandon nito ang mercantilism. This paved the way for free enterprise system. Nagsugod din I think ang philosopher Hegel, nagsugod ang idea. Then, nagsugod din ng Mandayon, St. Thomas of Aquinas, St. Thomas of Aquinas, si kumano yun, Adam Smith, si Frank Joaquin pa, live as alone, no? kana rin laissez-faire. Ang meaning nga na is live as alone, let things alone, live as alone. We know very damn well sa ano mo panginabuhi sa mga isamo. Muto siya ang agenda at that time. Although mercantilist policy, hindi karon mercantilist policy mo gyapon ang tumanon sa mata country. So anyway, generally free enterprise system where people are free to do whatever they want to do, free to wish whatever they want to wish and wish to make it. So muna siya ang capitalism today. Capitalism. So magsugod ta dayon ng Adam Smith. Adam Smith dayon di popular ni pag-ayo dayon ni David Ricardo katong comparative advantage. David Ricardo, no? Familiar mo ni comparative advantage. People believe nga na comparative it will not work, pero people still believe na comparative advantage ang atong free trade karon. No, it's not, because this is a static model. Dagang kay sayo ani nga kuan, dagang i-violate sa kuan ni sa assumption, no assumption. So at any rate, si Adam Smith, si David Ricardo and the other writers na popularize din siya ang free enterprise system. Muna siyang free enterprise. When people are free to do whatever they want to do. Pero dako kaning istorya ba class kay ano? Ang Romanov Empire, Russia Empire, Prussia Empire, mga empire man tong Europe sa una. Pagkawatak-watak kan sa empire, abi mo sa problema. First World War, Second World War. I hope this is not the same thing that will happen in the Third World War. Mo gina siya. The First World War actually explained today. Kautak ko, gusto ganila yung diligid mawatak. Nawatak-watak mo agad. Bahin magin ang Europe, Balkan Sea, bahin-bahin na karon. Mo gapunita mo karon sa Russia. The same thing. And
kining nationalism, tako ni siya o kalimugitan dito sa mercantilism. Diha mo ginasugod ang hilabot sa gobyerno, ang mercantilismo. So anyway, before we go to that aspect, ano sa takan David Ricardo? Unsa ang philosophy nila ani is actually kanang gitawag og invisible na honey, it's a metaphor, no? Kung ikaw based on your self-interest will conduct your own business, ang mahitabo unintentionally it will benefit the whole community. Doon ay invisible na honey, it's a metaphor. Gigamit na ni Adam Smith nga doon ay marag invisible effect nga makakontribute ka sa nasud at whole. Metaphor, it can be a joke. It can be pure and simple joke. Well, anyway, people still believe na doon ang invisible hand. Tama? Wala siguro. No? Ang gitawagan na karon sa economics is, ang imong contribution sa economy is, nag-contribute ka partly sa gross domestic product. Wala ka na-employ ka. You are able to feed your family, etc., etc. And you therefore contribute to the gross domestic product. Pero invisible hand, I don't think so. Metaphor man na dyan mga sultis, mga ano. Well, anyway, okay, invisible hand. Ako gani siya impact kay, in fact, si Adam Smith nahimo ni siyang father of econ. Nahimo ni siyang amahan sa economics ni si Adam Smith. The father of econ si Adam Smith dayon. Para sa ako, mas okay na sa ano sa may mo gani siya istorya. Alright, so kining demand and supply summarizes summarize na siya sa freedom of enterprise, demand and supply na summarizes gisummarize na niya ang demand of ang classical kining Adam Smith, David Ricardo and the rest of other writers ang gitawag ani classical thought na sila, ideas, classical economics. Until now, classical pa rin ang mga pagtuo sa tao. Pero, nabay colonialism karon wala na, no? Wala na. Nationalism na karon bisag gani ka ng Gaza, bisag kan Palestine versus Israel. Ang Israel nagtukod og airport sa Gaza. So, kung yung mga Palestine, yung tukod og gubat. Dini nagsugod ang nationalism. A country, a people, a culture, etc. Isa rami, usami ka commercial unit, etc., etc. Therefore, we are stronger. Wealth is power. Muna siyang mercantilism. In order for a nation to become wealthy, it must possess wealth. And therefore, colonialism, protectionism, government intervention, wala kayo kan ang kasagaran revolution din naman nagsugod sa mercantilism, mga Habsburg, katong rebellion against the Habsburg family, mga farmers kay waway handa ang occupation sa farming at this time. Alright, dayon tukod mga nasulan ng mercantilism urban dahil sugod na rin din mga bagong nga theory. Okay, kung isigutan bagong nga theory sa international trade, isa ani is, well, ang mercantilism mismo is a theory, pati ni ang comparative advantage of free enterprise system theory man na siya. Dayon modern na kayo kaning kang scare Poland theory. Ako na nang discuss sa inyo, pero you better review this. I might include this in yung final, no? Pero wala na gamit ang scare. May na paminaw, pero pangit. Kung,
Kung unsay abundant nga resources sa inyo, mo na mo i-trade kay barato. Mo na itabo sa kinsay dagang supply sa petroleum, di ba? Saudi ang sikat. Kinsay dagang supply sa coffee, Brazil, ba? Brazil, Colombia. Muna sila sikat sa mga kape. Pero sikat sa technology, US, Japan, mga technology. Well, tinood na abundance of factor endowment. Pero still, para sa ako, one thing I don't like this theory is, ang assumption mago nila is, ang technology identical, pareho mo din. Ang mga nasud daw sa tibuok kalibutan, doon ay equal access sa technology, which is the same. Technology, the same naman. Doon na sila access internationally of the same, the same technology. That is one thing, no? Kanang assumption is, oh no, dili. Tanaw ni mo karong high-tech o dili, high-tech ka country. May baka ni mga dili equal ang access sa technology, di ba? Then another theory, tagaanta mo tayo mag-review ani. Product cycle theory. So kung ang product cycle kapasaka pang produkto, sikat kayo mo abot sa iyang maturity stage. O niya magkataon mga ma-standardize, develop din sa loyalty. Brand loyalty. Muna na siyang i-adapt sa international trade. You know? Medyo okay sa kuha ng product cycle theory kay medyo mahugin siya yun kada produkto, di ba, na ay cycle dahil yung country similarity theory, country kung ano pareha og income per capita, mas tendency nila mag-trade sila kay pareha man sila og kahintang, no? Dili sa pian, dili pobre mag-trade kung dili pulos mga pareha og income per capita. And then, pareho na po na sila o benefits when it comes to manufactured goods. So, country similarity theory, this is more or less, para sa ako, mas applicable kay Hesker-Olen, no? Product life cycle theory, country similarity theory, and global national strategic rivalry. No, depende sa strategy sa company. For example, ang strategy sa Pepsi-Cola o Coca-Cola nga nung hindi maganda sila naabay counterpart sa Coca-Cola, wala na, dagang kayo kung sila na, pero nitindog sila, no? Nitindog sila, so sa ato, watch and listen sa atong mga lecture na to, ibalik to. Dayon kining theory ni Porter's national competitive advantage. Basihan na siya sa competitive advantage. Okay? Competitive advantage. Kung may competition, unsay reaction sa rival nimo against the other. So, this will actually involve different market structures. Pure competition, ang products are identical, homogeneous. Pero dili monopolistic or oligopoly. Tanaw na mo oligopoly o monopolistic, tanaw na mo dito diyon sa pag-set sa price. Maana din yung kita. Today, ang kalibutan is not completely applying free trade. Ate mga free trade agreement lang. Pero dili sa free trade. Dati FTAs, ito tawagan ng FTAs. Sa ASEAN, natin mga FTAs, i-allow ka ng free trade agreements between a member country and another member country. Yung FTAs, free trade agreements. Maroon na sa set of rules or managed law, okay, managed by the complex system or organization like ASEAN, to reduce, dili walaon, to reduce tariff. Okay, siguro, to reduce subsidies, etc. Pero dili gid ingon nga walaon na napaghapon ng gan. So, mo na ng trade liberalization. Sabot ana naapaghapon ang mga taripa. Pero dili kompleto.
reducing malang sa mga restrictions, sa mga barriers of trade. Mga ito na barriers, political boundaries, wala ko na siya. Na economic barriers, wala ko na siya hinahinay. So, mga quota, tariff, subsidies, countervailing duty, wala ko na siya hinahinay. Hantod na all countries will remove tariff finally and become strongly competitive against the rival countries like sa batong rival na yun, EC, European Union, dayon NAFTA, North American Free Trade. Dagang kayo, no? Dagang kayo itong makatrade, pero so far karon mayo ang dating na to. You know what? Ang ASEAN is the third largest GDP in the world. Ang ASEAN. Pinakauna ang Europe. Ayan ng United States. Ayan ng Japan. Ano? Una ang China siguro karon. Magsika ng China. Una ang US, China, Europe, dayon. Pilipinas is more on kanta. We are trading with United States, no? So daghang kay criticism sa free trade, no? Daghang kay criticism na mabasa man ninyo na sa mga textbooks sa mga criticism sa free trade. Free trade policy sometimes it will harm local jobs. No, makadaot sa mga local jobs. Ang labas, failure ang mga local companies. Dahil mo cause din sa other effect like environmental damage, etc. etc. Now, sa US karon lagi free trade, lagi pa na sila protectionist policy. Na sila free trade agreements, yes. Dapat sila protectionist measures. Sa China, samot. China has an accelerated economic opening of the world today. Pero, China, remember, ang ilang exchange rate is fixed. So, ang imong China o gusto nang sagporta sa China yuan in exchange rupees. So, fixed gina. For how many years? Fixed gina, dili na sa gaplot according to the need of the market. Depende na. It's because China has plenty of gold. Okay. Ang Russia food complex ng Russia pero na sila pero labaw pa na sila nga participate og mga kwan like WTO, World Trade Organization, paano man na sila. So, walay countries karon dako magamay nga free trade. Pulos gitawag nimo na mga free trade agreements, doon na po protectionism. So, balikon ako, kanang word nga trade liberalization, doesn't mean nga wala trade barrier. Naaga po. Isa na is tariff. Kaya po ba mga tarifa, mga duty, mga kuta na paghapon na siya. So, in short, we think regionally, pero we conduct business internationally, globally. So, think local, act nas global. Maging nga ang dating ko. Una, think global, act local. Muna ko sa mga government offices. Una nimo ang local, ayan ang global. Think global, act local. Pareho nga siguro, no? So, munang mga platform karon. So, I hope nakahatag ko sa inyo gamay idea dayon international Fisher effect will be conducted siguro next meeting na to. Thank you very much.